Si Janet Jim Louis Lim Napoles na ipinanganak noong 15 ng Enero 1964 sa lungsod ng Malabon ay isang Pilipinang negosyante na kasalukuyang nasasangkot sa 10 billion pesos PDAF scam. Sinasalungat ng mga kaklase at mga kamag-anak ni Napoles ang pag-aangkin ni Napoles na siya ay nagmana ng 2 milyong piso mula sa kanyang amang si Johnny Lim. Ayon sa mga kakilala ni Napoles, ang ama nito ay bangkarota nang namatay at walang iniwan sa kanyang mga anak. Isinaad nila na ang pamilya ni Napoles ay napakahirap na at ang ina nitong si Magdalena Lim ay nagbebenta ng banana cue upang mapakain ang mga anak niya. Ayon sa dating kaklase ni Napoles noong high school na si Rohana Cabaya Cruz, si Jenny nagpupunta sa kanilang bahay na may isang mangkok na kanin at humihingi ng tuyong isda kada araw. Ang isang doktor ay umaayon sa salaysay ng mga kaibigan ni Napoles na isa itong mahirap. Ayon kay Ben Hurluy, na ikalawang pinsan ni Napoles at empleyado ng JLN Corporation, si Napoles at pamilya nito ay hindi mayaman bago gawing personal assistant si Louie ni Napoles noong 2002. Ayon kay Louie, mahirap lamang umano si Napoles. Maliit lamang ang kanilang bahay sa Binyan sa Laguna. Noong taong 2002, nagulat na lamang ito na nasa Ayala Alabang na ang pamilya. Isinaad ni Janet Lim Napoles sa kanyang income tax return o ITR ang kanyang kinikita noong 2004. Ayon sa BIR, ang halaga ng mga nakuhang ari-arian ni Janet Lim Napoles noong 2004 ay 4.17 million pesos, 22.29 million pesos noong 2006, 4.35 million pesos noong 2008, 9.84 million pesos noong 2009, 6.33 million pesos noong 2010, 5.64 million pesos noong 2011 at 6.89 million pesos noong 2012. Ang halaga naman ng nakuhang ari-arian ng kanyang asawang si Jaime Napoles ay 1.42 million pesos noong 2004, 5.51 million pesos noong 2006, 0.78 million noong 2008, 9.25 million pesos noong 2009, 2.1 million pesos noong 2010 at 1.17 million pesos noong 2011. Kabilang sa mga ari-arian na tinukoy ng mga whistleblower na nalikom ni Napoles mula sa pork barrel scam, ang mga bahay at lote sa mga subdibisyong tulad ng Forbes Park sa Makati, Ayala Alabang Village at iba pa. Kabilang sa mga mamahaling sakyang nalikom ni Napoles ang Range Rover PN TIN 11, white Porsche Cayenne, white Toyota Alphard, BMW, Tahoe, Chevrolet, 2 Ford, Starex Gold, Toyota Prado, Savannah GMC, Lincoln Navigator, Hummer, Land Rover, Honda Civic at Mercedes-Benz. Ang anak ni Janet Lim Napoles na si Jean Napoles ay bumili ng Ritz-Carlton Condominium Unit sa Los Angeles, California noong Hulyo 2011 sa halagang $1.28 million. Ang paglalantad ng pork barrel scam ni Ben Hurluy noong Hulyo 2013 ay sinasabing nagmula sa pagdukot at pagdetine ni Napoles kay Louie na empleyado ng JLN Corporation. Ayon kay Louie, ang kanilang alitan ni Napoles noong Disyembre 19, 2012 ay dahil sa pagsususpecha ni Napoles na si Louie ay nagsasagawa ng transaksyon sa mga mambabatas sa kanyang sarili. Si Louie ay sinagip ng NBI noong March 22, 2013 at nagsampa ng kasong pagdukot laban kay Napoles. Ayon sa NBI, si Louie ay dinitine ng kapatid ni Napoles na si Reynald Lim sa tirahan ni Napoles sa Taguig dahil sa nalalaman ni Louie tungkol sa pork barrel scam ni Napoles. Sinasabing ibinasura ng DOJ ang kaso ng pagdukot kay Napoles dahil sa kawalan malamang ng dahilan. Si Louie ay gumawa ng isang affidavit at naglalantad sa pork barrel scam ni Napoles. Si Napoles ay nagtatag ng mga peking NGO na paglilipatan ng mga pork barrel fund ng mga mambabatas para sa mga ghost projects, mga supply na may sobrang taas na presyo o mga bogus na benepisyaryo. Bukod kay Louie, ang iba pang mga empleyado ng JLN Corporation ay tumestigo rin laban kay Napoles. Ang modus operandi ng scam ay si Napoles at ang isang mambabatas ay may kasunduan na ang peking NGO ni Napoles ang tatanggap ng pork barrel funds ng mambabatas kapalit ng mga kickback mula kay Napoles. Ang bawat senador ay pinaglalaanan ng pork barrel funds ng 200 million pesos at ang bawat kinatawan ay 70 million pesos kada taon.
Ang mambabatas ay magsusumite ng talaan sa Department of Budget and Management ng mga proyektong ipapatupad. Ang DBM ay maglalabas ng Special Allotment Releases Order o SARO sa mambabatas na mag-endorso ng napili nitong NGO ni Napoles sa ahensya sa pamahalaan na nagpapatupad ng proyekto. Ang kasabwat ng ahensyang nagpapatupad ng proyekto ay hindi magsasagawa ng public bidding para sa proyekto at sa halip ay papasok sa isang kasunduan sa NGO ni Napoles para sa pagpapatupad ng proyekto. Pagkatapos na makumpleto ang mga papeles, ang DBM ay naglalabas ng Notice of Cash Allocation o NCA sa nagpapatupad na ahensya. Sa pagtanggap ng NCA, ang ahensyang nagpapatupad ay maglalabas ng cheque sa NGO ni Napoles ay dideposito sa account sa bangko ni Napoles ng mga empleyado ng JLN Corporation. Ang kickback na napupunta sa bulsa ng mambabatas sa pork barrel scam ay 40 to 60%. Ang mambabatas ay tatanggap ng paunang bayad mula kay Napoles sa pagsusumite ng mambabatas ng talaan ng mga proyekto sa DBM. Ang kalawang bayad sa mambabatas ay bibigay kapag nailabas na ang SARO. Ang hindi bababa sa 35% ay napupunta sa bulsa ni Napoles. Ang 10% ay napupunta sa pinuno ng kasabwat na ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga peking proyekto at ang natitirang porsyento ay napupunta sa mga chief of staff ng mga mambabatas at mga pangulo ng mga NGO ni Napoles at mga incorporator nito. Kabilang sa mga ahensya ng pamahalaan na kahati sa kickback ang National Livelihood Development Corporation o NLDC, National Business Corporation o NABCOR, Zamboanga Rubber State Corporation o ZREC at Technology Resource Center o TRC. Ang mga kilalang senador na sina Bong Revilla Jr., Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada ay ang mga nasangkot na mamabata sa pork barrel scam batay sa mga testimonya ng mga testigong empleyado ng JLN Corporation. Mga dokumentong nakalap ng Commission on Audit o COA, Department of Budget, SEC at mga nagpapatupad na ahensya gaya ng SARO, Memorandum of Agreement, mga liham na pag-eendorso ng mambabatas, mga mungkahing proyekto, mga ulat ng aktibidad ng proyekto, mga ulat ng inspeksyon at pagtanggap, mga ulat ng disbursement, mga disbursement voucher, mga accomplishment report, ang resibo ng pagkilala, mga photocopy ng checking inisyong ng mga NGO, mga opisyal na resibo na inilabas ng mga NGO at COA Special Audit Report. Noong nakaraang taon, hinatulan na ng sandigang bayan ng tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Hinatulan siya ng 64 na taong pagkabilanggo. Bukod kay Napoles, hinatulan din ng 3 iba pa. Sa pagkakasintensya kay Napoles, maaring dito na nagwawakas ang kanyang karir sa pagmamaneobra ng pondo ng bayan. Tapos na ang kanyang pagwawalda sa salapi ng taong bayan. Napatunayan ng korte na nagkasala si Napoles ng 4 na counts sa kasong graft at malversation of public funds. May kaugnayan ito sa illegal disbursement ng 20 million pesos Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Pinawalang sala naman ng sandigang bayan si Pingoy. Sa desisyon ng Special Second Division ng Anti-Graft Court, sinintensyahan si Napoles ng 40 taong pagkakabilanggo sa 4 na kaso ng malversation at public funds at 24 na taong pagkakabilanggo naman sa 4 na counts ng graft na may kabuang 64 na taon. Bukod kay Napoles, nahatulan din ang mga dating opisyal ng National Agribusiness Corporation o NABCOR na sina Rodora Mendoza, Victor Cacal at Maria Ninez Guanyizo. Una nang hinatulang guilty si Napoles noong Disyembre 2018 dahil sa plunder sa pork barrel scam na nagkakahalaga ng 10 billion pesos na minaniobra niya noong 2013 dahil sa paggamit ng peking non-government organizations o NGOs. Nabulgar ang racket ni Napoles dahil sa pinsan niyang si Ben Hurluy. Nadawit si dating senador at ngayon chief. Nadawit si dating senador Juan Ponce Enrile, si Senador Jinggoy Estrada at si dating Senador Bong Revilla na inakusahan ng Office of the Ombudsman ng plunder at graft. Nakakulong 3 pero nakalaya rin. Sa kabila naman ng nahatulan na si Napoles, mayroon pa ring mga katanungan na hindi pa nasasagot. Nasaan na nga ba ang iba pang mga akusado o kasabwat niya sa pagnanakaw ng pondo? Sa loob ng maraming taon ng pagkakakulong, si Janet Lim Napoles ay hindi lamang naharap sa mabibigat na kasong kriminal, kundi pati na rin sa mga hamon sa kalusugan. Isa sa mga pinakabinanggit sa mga ulat ay ang kanyang pagkakaroon ng diabetes, isang malalang sakit na nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Sa konteksto ng kulungan, kung saan limitado ang access sa specialized healthcare at control sa pagkain, nagiging mas komplikado ang pamamahala sa ganitong kondisyon. Lalong naging sentro ng usapin ang kanyang kalagayan ng sumiklab ang pandemya ng COVID-19 noong 2020. Ang mga kulungan sa Pilipinas kabilang ang Correctional Institution for Women ay kilalang overcrowded kaya't mataas ang panganib ng mabilisang hawahan ng virus. Dahil dito,
Naghain si Napoles noon ng kahilingan sa korte para sa temporary release o bail. Ipinunto ng kanyang kampo na siya ay kabilang sa high-risk individuals na dapat protektahan laban sa virus. Gayunpaman, ang kanyang kahilingan ay sinalubong ng matinding kontrobersiya dahil sa kanyang profile. Bilang mataas na personalidad sa pork barrel scam, maraming nagduda kung ang kanyang apela ay isang lehitimong panawagan para sa kaligtasan o isang pagtatangka upang makaluwag sa kanyang sitwasyon. Noong Disyembre na nakarang taon, muling umigting ang usapin hinggil sa katiwalian sa pamahalaan matapos hatulan ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles ng parusang reklusyon perpetua kaugnay ng 2 bilang ng malversation o paglustay ng pampublikong pondo. Ang naturang hatol ay nakapaloob sa 165 pahinang desisyon na inilabas noong ika-5 ng Disyembre kung saan pinagtibay ng hukuman ang pagkakasangkot ni Napoles ng iba pang mga akusado sa iligal na paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAP ng yumaong dating kinatawan ng Benguet na si Samuel Dangwa. Ang kabuuang halagang sangkot sa kaso ay umabot sa 19 million pesos, isang halagang malinaw na lumalampas sa itinakdang threshold ng batas para sa pinakamabigat na parusa. Sa kaso ni Napoles, bagaman 2 bilang ang kanyang kinaharap, ang kabuuang haba ng kanyang sentensya ay maaaring umabot ng hanggang 80 taon. Ito ay nagpapakita ng mahigpit na tindig ng hukuman laban sa mga kasong may kinalaman sa malakihang korupsyon, lalo na kung ang sangkot ay pondo na inilaan para sa kapakanan ng publiko. Sa parehong desisyon, ibinasura ng hukuman ang mga kaso laban kay Dangwa at 3 pang akusado dahil sa kanilang pagpanaw bago pa man sa katuparan ng hatol. Ipinakita sa desisyon ang masusing pagsusuri ng ebidensya at testimonya na nagresulta sa pagkilala sa pananagutan ng mga buhay pang akusado. Sa isang partikular na kaso na may halagang 10 million pesos mula sa PDAP ni Dangwa, napatunayang nagkasala si Napoles kasama sina Dennis Cunanan, dating Deputy Director ng Technology Resource Center o TRC, at Maylin Encarnacion, Pangulo ng Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation Incorporated. Bukod sa sentensyang pagkakakulong, si Cunanan ay habang buhay na pinagbawalan na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Ang 3 akusado ay pinatawan din ng multang 10 million pesos at inatasang ibalik ang nasabing halaga sa pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Treasury, kasamang taon ng interes sa 6% hanggang sa tuluyang mabayaran. Sa hiwalay namang kaso na may halagang 9 million pesos, napatunayang nagkasala si Napoles kasama si Gondelina Amata, dating Pangulo ng National Livelihood Development Corporation. Pareho silang hinatulan ng reklusyon perpetua, pinatawan ng multang 9 million pesos at inutosang solidaryong ibalik ang nasabing halaga sa pamahalaan na may kalakip ding interes. Tulad ni Cunanan, si Amata ay pinagbawalan ding humawak ng anumang posisyon sa gobyerno bilang bahagi ng kanyang parusa. Samantala, sa iba pang kaugnay na kaso ng malversation, ang ilang akusado kabilang si Napoles ay pinatawan ng mas magaan na parusa tulad ng reklusyon temporal o pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Mayroon ding mga akusado na napawalang sala matapos mabigo ang prosekusyon na patunayan ang kanilang pagkakasala lampas sa makatwirang pagdududa, na isang mahalagang pamantayan sa sistemang panghukuman upang matiyak ang katarungan at maiwasan ang maling paghatol. Sa kabuuan, ang kasong ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na panagutin ng mga individual na sangkot sa katiwalian, lalo na sa mga maling paggamit ng pondo ng bayan.